Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? O edi natutuwa na naman po ako mga kalabs dahil nagluto po si mama ng masarap na almusal namin. Tangi po pala ito tapos igigisa po ni mama sa kamatis. 2 piraso lang po pala ito pong tangi tapos hahatiin lang po ito ni mama para daw po maging 4. Malalaki naman daw po itong nabili ni papa at kagabi niya pa nga po pala ito binili. 4 na piraso po pala ito pero yung 2 dito ay pinansahog nga po yun ni mama sa sitaw. Hindi nga po lahat yung niluto ni mama dahil po yung 2 ay sinadya niya daw po talagang pang-almusal namin. Bumili din po pala si mama ng 2 supot ng daing. Inuna nga po munang pinrito ni mama yung mga isda pati po yung daing. Tapos naggisa-gisa nga lang po siya mga kalabs para naman po sa kamatis. Bali tinimplahan nga lang po ito ni mama ng nor shrimps, asin, paminta at saka po asukal. Kailangan nga daw pong maglagay ni mama ng asukal dahil medyo maasim nga daw po itong kamatis. At nung luto na nga din po yung kamatis, ay tsaka na nga po nilagay ni mama yung mga pinrito niya pong isda. Tignan nyo naman po at nakakatakam mga kalabs. Ang sarap nga pong mag-almusal kapag po ganito lagi yung inuulam. Pero tulad nga po ng sinabi ko noon, wag nga pong dalas-dalasin ang pagkain ng ganitong ulam. At nung luto na nga po ito, ay sinalin na nga din po ito ni mama. Dito na nga lang po nilagay ni mama sa malaking platong kahoy. Alam nyo po ba na mahilig din po si mama sa mga ganitong kahoy na plato? May mga mangkok pa nga po kami at marami pa po siyang naitagong ganito. At nung naihanda na nga po namin yung lamesa, eto nga po at kakain na rin kami. Tingnan nyo naman po yung dami ng pagkain ko sa plato mga kalabs, oh. Panay nga po yung dagdag ko ng kuha sa kanin dahil napasobra nga po ako sa pagkuha ng ulam. Pero okay lang po dahil mauubos ko rin naman po itong lahat. Nung nakaraan po kasing nagluto si mama ng ganito ay sobrang nabitin po talaga kami nun. Pero ngayon ay dinamihan na nga po ni Papa ang pagkuha ng mga kamatis. At sinadya niya na nga din pong malalaki yung pagbili niya ng tangi. Si Papa nga po ay medyo mabagal po siyang kumain ngayon. May singaw na naman daw po kasi si Papa. Kaya medyo nahihirapan nga daw po siya sa pagnguya. Tag-init po kasi ngayon mga kalabs, kaya po siguro ay nagkasingaw na naman ulit si Papa. Mabuti na lang at may natira pa nga po kaming gamot para po sa singaw niya. At pagkatapos nga po namin kumain mga kalabs, ay si Kuya na po pala ang nagwalis ng sahig. Habang nagwawalis po kasi si Kuya ay nasa akin naman po yung pinsan kong si Baby. Binabantayan ko nga po muna siya mga kalabs. At pinagpatuloy nga lang po ng lolo ko pati po ng mga tito ko ang pagtatrabaho nila sa bubong namin. Umaga pa nga lang po ay medyo mainit na mga kalabs. Pero kayang-kaya naman po nila dahil sanay naman na daw po sila sa ganitong trabaho. Parang hindi nga po nila alintana ang init. Nagwe-welding din po kasi sila sa taas mga kalabs. Habang nagtatrabaho nga po sila sa taas ay nagluluto na nga din po si mama ng para po sa merienda nila. Mag-aalas 9 na rin po kasi sa mga oras na yan. Kaya nagluto nga po si mama ng merienda po nilang noodles. Kahit nga daw po mainit sa pinagtatrabahuhan nila ay okay nga lang daw mga kalabs, sabi ni mama dahil makakahigop naman daw po sila ng mainit na sabaw. Nagtimpla na rin po pala si mama ng para po sa kape nila. Para daw po kung gusto pa rin po nilang magkape, at least ay nakaredy na po itong kape nila. At syempre mga kalabs, hindi po mawawala ang tinapay. Para naman po may lakas po silang magtrabaho.
At tinulungan na nga din po namin ni Kuya si Mama para po maglabas nito pong mga merienda nila. Mainit din po kasi dito sa loob ng bahay kaya mas gusto po nila sa labas na lang daw po magmerienda. At pagkatapos nga po nilang magmerienda ay pinagpatuloy nga lang po nila yung trabaho nila. Akalain nyo nga po mga kalabs, wala pa nga pong 2 araw ay natapos na nga po nila ang paglalagay nito pong trases. Ay yung 2 tito ko nga po mga kalabs ay nagpintura pa po sila sa pinagweweldingan ng lolo ko. Bali, hindi nga daw po muna mailalagay itong bubong nito, mga kalabs. Dahil kailangan daw po munang ma-finishing yung wall nito bago po mailagay yung bubong. Maraming salamat po sa kalakasan pati po sa mga biyaya, Panginoon. God bless to all, mga kalabs!